So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Premium Bikes Baliwag para sa mga update natin. Ngayon 2026, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle. Katulad nito, itong Honda PCX 160. Ito yung CBS version. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayon 2026. Samahan niyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. Ay Mark Moto Vibes Review mo, let's go. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri, hindi basta hype. Dapat legit, di puro theory. Horsepower, torque, anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real talk, review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka ito. So ayun ang mga best update para dito sa may PCX CBS or PCX 160 CBS version. Ito yung mga bagong lumabas nila na motorcycle ngayon. At bago yung color variant nila. So ito meron silang white matte finish. Okay, so medyo kakaiba yung pagka-white niya. Medyo hindi ko lang din siya trip ng bahagya, pero nung nakita ko sa kanya na parang pag nasisinagan siya ng lights or nung sikat ng araw, parang may may metallic na effect ganon. Pero yun talaga, yung pagka-white niya ibang-iba, pati yung pagka-matte niya ibang-iba talaga. So yung mga CBS version, di ko alam kung lahat ba ng CBS version is kulay white, kasi dito sa side natin itong yung may traction control at ABS, matte black naman siya. Tapos naman siya, medyo kakaiba lang din talaga. So yung kanyang mugs is naka-black, pero yung kanyang may traction control, kulay brown yung mugs. So mamaya pag sa walk around, pakita ko sa inyo parehas kung ano yung mas trip nyo, di ba? Para at least gusto niyo ng CBS version or may ABS version, meron tayong option para doon. Okay, so maporma yung ating PCX pa rin. Iba rin talaga yung kapugian ng PCX. Yun nga, ang ko lang talaga, hindi ko lang masyadong trip. Okay, hindi ako against dito sa color variant niya, pero yung pagka white niya kasi ibang-iba parang dating white na nilabas nung ADB, yun dito nilagay. So yun, iba na kasi yung mga ngayon mga color variant. So sana maglaro-laro din si Honda pagdating sa mga color variant na nilalabas nila, kasi sa ibang bansa ang daming colorway na talagang sobrang gaganda ng mga colorway na nilalabas nila, di ba? Yun, at least doon, di ba? So yan, upuan natin, di ba? Napakagaan pa rin ng motorcycle na to. So siyempre, kung sa papugian lang din naman, panalo rin tong PCX na to. Poging-pogi rin to. Okay, bukod dito sa Honda Click 160 na to, ito halimaw tong 160cc na to. Pero ayan, tingnan nyo naman. Ganda rin ito. Ganda rin. So kung medyo tight yung budget mo sa PCX, at yung sa PCX na may ABC at traction control, pwede na rin to. Itong PCX na CBS version. Okay, ayan napaka-komportable. Kung gusto niyo ng comfort talaga, tapos pang long ride, talagang pang malayuan talaga yung gusto niyo, itong si CBS version, pwede to. So kung marunong ka naman talaga sa braking system, hindi ka madudulas kahit sabihin nyo naka-ABS ka or may traction control ka, kung hindi ka naman or balasubas ka sa daan, sisemplang ka. Hindi hindi safe din na sabihin na porket naka-ABS or traction control, hindi tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin talaga tayo. Okay, so kahit CBS to, kasi yung motor ko kahit anong ko doon, hindi naman ako sumemplang doon. So syempre, wag naman sana. Okay, so ayan, dami kong daldal. So sa kanyang shock, sobrang ganda ng shock na ito. 9 out of 10. Okay, wala namang perfect na motor. So turning radius, sobrang lawak niyan, no? Kahit umusad tayo rito, tapos ayan,
tatama pa rin talaga sa atin. Ganun din tong isa. Okay, so grabe magaan yung motor. 5'2" ang ating height. So medyo maliit ang aking bias, no? Mga nagtatanong diyan bakit 5'2", 5'2" din sila. Tapos abot nila. So ako kasi medyo maliit yung bias ko, mahaba yung katawan ko. So yun, 5'2" ang ating height. Yan, so comfort sa legroom natin dito malawak. And then pwede tayong maglagay dito sa bandang gitna ng mga gamit natin. So ginagawa ko din na extension ng paa, nakaganyan tayo. So talagang medyo ngawitan yung position natin dito. Para ka kasing nakaupo dito sa sofa eh. Ganyan yung feeling niya eh. So yan, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, available po yan dito sa may Premium Bikes Baliwag. Message na lang din sila or kontakan nyo na lang din sila. Mas maganda puntahan nyo sila rito kasi maganda yung area nila ngayon, maluwag na siya. Okay, so yun lang. So sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, share nyo naman dyan sa comment section ano yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Kamusta yung experience and kamusta yung review nyo para dito, lalo na doon sa mga matatagal na gumagamit nito. So yun lang, para at least makatulong tayo doon sa mga gustong bumili pa ng ganitong motor. Ayos, di ba? Center stand natin. Okay, kung magaan ba siyang i-center stand? Magaan ba siyang i-center stand? Okay. Uy, magaan din. Panalo din siya. Magaan na magaan. Ayos. So ayun ang mga best, no, available nga po dito ang PCX 160 CBS version, medyo loading pa eh, no? Pero available din po dito ang PCX 160 na may traction control at ABS version. So pakita ko na lang din sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba nila dito sa CBS version, ABS version. So tara, ikutin natin tong dalawa na to para makapili kayo kung alin ba ang mas trip nyo sa motorcycle na to. Let's go. So ayun na nga. Siyempre dito naman sa kanyang headlight. Yung headlight din parehas naman yan. Yung ating forma parehas na parehas yan. So LED na rin tayo rito. Daytime running light. Okay, maganda. Parang pa fog lang. Pa ano yun, no? Pa smoke yung kanyang design dito. Hindi ko sure kung ano tawag dito. Medyo malabo yung design niya, 'di ba? Pero ang linaw niyan sa gabi. Tapos meron din tayo rito signal light nandito sa taas, medyo maliit lang pero mataas naman siya. Tapos meron din tayo rito windshield, kulay black din 'yan. Okay, hindi naman siya na-adjust or natataas baba, no? So, 'yan, ang pinakaiba din dito, mapapansin niyo may HSTC or traction control to. Itong kulay black. Okay, may papansin niyo merong sticker dito. Tapos merong ABS dito. 'Yun yung mapapansin natin kung ano yung pinagkaiba nila. Okay, pero yung kulay white na to, tingnan nyo naman. Oh. Yan. So, kung yung iba, trip na trip yung kulay white na matte finish. Kasi para sa akin, ang ano niya, parang mabilis siyang madumihan. Pero itong kulay black talaga, hindi mo mapapansin na medyo ano siya, no, madumihan. Ito talaga, goods. Okay? So, yan, naka-telescopic fork tayo rito. Bulky, yung kanyang fender. Okay, maganda yung plastic na ginamit. May extension din tayo rito. Telescopic fork, maganda yung paint job. Yung kanyang single disc brake. Ayan, naka Nissan caliper din tayo rito. Yung mugs niya kulay black, matte finish din. Ang tire size naman dito ay 110, 70 by 14. Tubeless na rin yan. Okay, so dito naman din sa may ABS. Ayan, so may ABS version. Single disc brake din yan. Nissan din yung caliper niya, naka dual pad caliper din. Sa size ng tires is same lang din naman. Okay, same lang din. And parehas, hindi sila ano, IRC din ba to parehas? Pero ayan, naka IRC din kasi tong isang to. Tubeless din to. Ayan. So may ABS. Itong part na to, ABS yan. Okay. So dito naman sa side or sa kanyang panel gauge, pakita na natin. Ito yung itsura, yung dati pa ring version. Ito pa rin yung itsura niya para sa kanyang panel gauge. Naka fully digital pa rin naman tayo rito, mas mahaba lang siya. Okay, so may select and set dito. Yung kanyang signal light dito sa side, naka high beam, temperature, ABS, hindi, yung ano, idling stop. So may PCX sa gitna.
battery, temperature, engine check. Select and set dito. Tapos dito naman sa kanyang traction control or yung ano, ito yung itsura ng kanyang panel gauge. Parang naka 5 inches yung kanyang display. Okay, digital panel pa rin yan. So yan, sa kanyang handlebar, halos same lang din naman yung itsura. Yan, may Honda rin dito. Sa switches na ito may high and low, busina, signal light. Okay, yung kanyang lever malapad, grip makapit. Tapos dito naman sa side, yung lever natin dito malapad din, smooth lang din. Idling stop, on and off. Tapos yung ating hazard switch, electric starter, grip natin dito makapit, throttle mababaw. Ayan. So sa side, dito sa kabila naman, ito naman yung switches natin dito. So kung napanood niyo yung dating Honda na ADV na vlog natin, yung may road sync, ito rin may road sync din ang isang to. Okay, same sila ng switch, 'di ba? Ito flasher, tapos high and low. Yan. Ito yung traction control, on and off. Ito yung switch niya, up and down. Okay, side by side. Okay, tapos ito kusina, signal light. Tapos meron din siyang idling stop, on and off. Yung kanyang hazard switch, electric starter. Yan, so same lang din naman. Okay, so parehas lang din naman sila na keyless. Dito rin binubuksan yung seat and fuel. Ayan yung itsura natin dito. Fuel natin, malalim din. May lagayan din tayo ng cup. Okay, so madali lang naman din siyang i-press. Ayan, dito rin meron din tayo rito USB charging port sa kanyang compartment or sa side pocket niya. Ito yung ating remote. Ayan, malalim din siya. May kaluwagan. Siguro kasya din dito yung cellphone. Ayan, kasya naman siguro yan dyan. Ayan. Okay, so keyless. Ayan. Sa upuan, same lang din naman sila nung itsura. Ayan. Meron din yung stitches. Ganda rin ng kanyang leather na ginamit dito. Sobrang lambot din ng foam niya. Hanggang dito sa ating OBR. Ayan, may stitches din tayo rito. And then, parang hydraulic na rin tayo rito. Tapos, naka-extend dyan, pa 90 degrees. Okay, tapos meron din tayo rito ang lagay ng mga basic tools natin. Dito, pwede tayo maglagay ng bag din dito. Or kahit anong papel. Eh, helmet hook na rin tayo. Ating compartment, malawak din talaga yung compartment niya. Yung battery niya, medyo maliit lang. Ayan, oh. Tapos, side mirror, basic tools. Ayan, it's dito na emblem na 160. Okay, so kung gusto niyo maglagay ng top box, pwede to. Tatanggalin niyo lang to, nakaabang na yan dyan. So, bracket na lang yung kailangan niyo. Okay, so dito naman, meron din tayong side stand kill switch. Yung ating foot pegs para sa angkas. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng design. Metal, solid na solid talaga. Yan, diba sumasabay dito, parang may pakpak. Yan, no? Tapos, meron rin tayo rito na dual shock. Okay, ang pinagkaiba rin nitong CBS version tsaka ABS version. Yung ABS version meron siyang baso. Ito wala. Okay, so naka ESP Plus pa rin naman tayo rito. Ito yung panggilid niya. Naka ano rin tayo rito, IRC din yung kanyang brand. At yung size dito ay asan yung size? Ayan, ito 130/70 by 13 yung kanyang tires. Tapos may tire hugger na rin tayo rito. At meron din tayo rito disc brake at naka single pad caliper tayo rito. Ayan. So naka radiator na rin. Meron din tayo rito cover and then yung ating cover para sa tambucho. Ayan. So sa side naman or sa ABS naman, ito yun. Meron tayong baso dito. Ayan, same lang din naman. Tapos may ABS din yata dito sa likod. Or sa harap lang. Ayan, sa harap lang pala yung ABS. Tapos yung PCX na ito, kulay gold. Doon mo mapapansin. Okay, pag CBS, silver. Pero pag ABS, naka-gold emblem siya. Okay, so yun yung pinagkaiba nila. Ayan. So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo, yung looks? Ngayon 2026, alin ba ang mas trip nyo, itong ABS or itong CBS? So comment nyo naman yan. At sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito. Ayos na ayos.
So ayun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng palpakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget at trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang So ayun ang mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao, maraming salamat sa inyo. Babush! Haha. Kaya bago ka bumili, huwag kang padalos-dalos. Makinig sa review para hindi ka kapos. Mark Motos